natanggap. Iyay! Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganyan niya yan. Iyak na naman ang mga bubonistang, tanganistang, loyalistan ni Bangag dito. Vice President Inday Sara Confessions ngayong gabi sa Vox Populi sa Seminay News. Aba, kalokohan ni Dayonyor ibinulgar. Sekretong malupit ni Bungit, Bistada! Anak ng kamote, oh. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin mga kabisdak. Oh, ito, wag na po nating patagalin. Si Vice President Inday Sara nagpaliwanag po sa kanyang statement noong pagdeklara po niya na tatakbo po siya sa pagkapangulo sa Republika ng Pilipinas ngayong malapit ng eleksyon 2028. At ito, binulgar po niya ang mga sekretong kalokohan ni Bungit noong nagkasama po sila sa eleksyon ng unit team. Pakinggan agad natin si Vice President Inday Sara Duterte. Kunti lang akong komento dito kasi masarap pakinggan ang isang pag-asa ng bayan, si Inday Sara Duterte. Narito po. May dala kong kopya ng speech tapos babasahin ko lang ulit para naiintindihan ng mga nanonood saan doon sa speech yon. So ito yon, no? Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kasi napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Noong una, pag-upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun. O ikaw gawin mo ito, o ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay niyo sa akin yung resulta ng ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun eh. Kaya nga may cabinet eh. Kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla, sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. So doon ako parang, okay, so paano tayo mag-uusap kaming lahat, tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na united effort natin sa mga kailangan gawin, sa mga prioridad ng administrasyon, kung hindi tayo mag-uusap. Kaya pala yung sinabi ni Inday Sara noon, hindi marunong magpresidente itong si BBM. Isipin mo, cabinet meeting, walang structure. Hindi alam kung paano simulan. Kaya sinabi ni Inday Sara, walang alam maging pangulo itong si Bungit. Oh. Ito pala experience ni Inday Sara. Tuloy, Day. Bigla na lang nawala na ang cabinet meeting. Ayun. Ito kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko... So yung cabinet meeting hindi na po itinuloy dahil nga hindi na nagkaroon ng mga iba't ibang cabinet meeting sa umpisa kasi hindi alam. Buang. Tuloy, Day. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks ha, kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag lang namin kayo. May sinabi po ba siyang dahilan? Bakit wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon. Tapos, Walang cabinet meeting kasi busy sa kakasinghot. Tuloy, Day. siyempre,
sa akin, sa Department of Education, hindi Oo. po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Correct. Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino 2028. At syempre sasabihin mo, kailangan na pagkatapos ng 2028 May goal. ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para Correct. hindi napuputol yung mga gagawin. Wala eh. Walang vision si BBM para sa bansa, pero may vision si BBM para sa kanyang bulsa. Punuin ang kanyang mga bulsa. Kaliwat kanang nakawan, flood control dito, flood control doon. Yan yung vision niya, day. Limasin pati ginto, bininta, anak ng kagwang, pati PhilHealth funds, ubos. Yun yung vision, magnakaw lang. Malinaw na vision yan, malinaw na malinaw. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa sa Department of Education, kami lang yun. Kami ng mga USEC, ASEC, regional directors, superintendents, mga teachers, kami lang ang nag-usap, nagplano, at nagbigay ng direksyon para sa Department of Education. Siguro, ang lumalabas dyan, nung nagiging Deputy Secretary si Inday, sarili niya yun. Diskarte paano mapaganda ang takbo ng edukasyon. At nagiging presidente pa nga ho si Inday sa, di ba, NEMIO ba yun? Sa Southeast Asia region. Walang ambag si Day Junior. Wala talagang iambag. Nakatakot pa si Day Junior pag mag-suggest patungkol sa Department of Education. Baka yes to singhot, no to sports. Ang gagawin niya. Tuloy Dayo. Malamang, duda ko, kaya nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon. Kasi Magulo. ganun din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Alam niya kaagad na, okay, sige, kailangan natin ng vision, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng implementation. Paano pag hindi? Diba? Tapos walang utos. Walang nag-uutos sa'yo na presidente. At walang nagbabantay sa iyo na presidente. Kaya pala, kaliwat ka ng nakawan ang lahat ng departamento ngayon dahil si NGWM, walang sense. Hindi nagbabantay, walang pakialam. Bahala kayo sa trabaho ninyo. Basta ako, panay singhot lang. Anli, pulburon ako. Basta kayo magtrabaho. Parang ganun. Sekretary ka, tinalaga kita. Subiit, bahala ka magtrabaho. Anong gagawin sa departamento? Huwag ba akong disturben? Presidente ako, hari ako. Matulog ako, masinghot ako. Parang ganun lang ang gusto ni BBM. Pero hindi pwede yan. Dahil ikaw ay presidente, meron kang plataforma de gobyerno. Alam mo, ano yung plataforma mo nung nakarang eleksyon, yun yung gawin mo. But for example, DepEd, ano bang plataforma mo sa DepEd? Instruct mo yung DepEd secretary mo, ganito, ito yung pangako ko. Nung nangangampanya ako, kailangan tuparin natin sa Department of Education, maraming classroom, maglagay tayo ng 22,000, hindi yung 22 classroom lang. Tuloy tayo. So yun yung na-disappoint ako ba? Na kasi akala ko, mabilis, tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos, sasabihin mo sa mga tao, ito nagawa na natin, ito gagawin natin sunod. Mga ganon. Walang ganon na nangyari. Nagmi-meeting kami, example, nagmi-meeting kami for DOTR, infrastructure, sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Oo. Tapos, meron mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na nung nakaraang administrasyon Duterte admin. So, ang gagawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun, pupondahan mo yung mga kailangan pondohan. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. So, ako, nag-ano na talaga ako na parang tipong, naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's Tapos it. na. Naging pangulo na ako. At tapos na yung mission ko sa buhay. Parang gano'n pangulo na ako. Bahala kayo sa buhay niyo, basta singhot na ako.
Pulburo na ako. Parang ganun lang. Ito na nga yung sinasabi natin, ang gusto lang mangyari ng Marcos, makabalik sila sa Palacio de Bolboron. Pero yung iniisip na para sa bayan, wala silang pakialam dyan. O, tuloy tayo. Yun yung napansin ko sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Gabinete. Pero wala po kayang inner circle na kinakausap siya, kaya nagkakaganon ng pamahalaan? Hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila eh. Kasi sa akin, trabaho lang yung ginagawa ko. So, ibig sabihin, kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Tapos ako, dahil, syempre di ba tumakbo kami in tandem. Nangako so, parang kayo. ako, doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Kasi unity team kaming tumakbo eh. So, kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So, ganun yung mindset ko noon. So, nung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos walang directions na binibigay sa inyo. Kayo lang sarili nyong effort yung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno. Dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya? Ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate sa kanya yung nakikita mong mali? Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, May plataforma di ba ka. dapat alam mo na yung gagawin mo? Exactly. Kasi nagsabi ko sa mga tao piliin niyo ako para maging pangulo. Yan. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Tsaka pangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako presidente siya Diba? O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na, hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education. Stop muna tayo doon, no? Tama dyan, si Inday Sara. Hindi ho talaga makikinig yan si Bungit kay Inday Sara dahil ang pinapakinggan ni Bungit dyan si Baki. At saka si Tambaluslos, walang pakialam mo si Bungit kay Inday Sara. Pati mga Rimulya Brothers yan, pinapakinggan yan ni Bungit. Pero si Inday, it's a puwera. Kung mag-voice out si Inday, makipag-communicate, baka mapahiya lang si Inday. Tama lang na hindi kasi, oo nga naman, anak ng kagwang, nangangampanya ka So nangangako ka sa taong bayan, may plataforma di gobyerno ka. O kailangan ka pang sabihin anong gagawin mo. Lahat ng plataforma mo, ilatag mo at trabahuin mo. Lahat ng pinangako mo sa taong bayan, gawin mo. Kagaya ng 20 pesos per kilong bugas. Baka akala nyo, nakalimutan namin yan Hanggang ngayon, wala na. 65 dumating anak ng kamuti. Bayaran ng utang ng Pilipinas, dinagdagan pa. Palitan ng piso kontra dolyar, 1 piso daw, equals to 1 dolyar, anak ng kagwang, senior citizen na. Tuloy tayo. Sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam Ang mga ang buhaya. congressman. Ayan na. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC ng Department of Education kasi sinabihan ko na yung USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? That's another problem. Sinabihan ka na nga Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Correct. Tapos wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga Kongresista. huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin.
Hindi niya masabihan yan, mga kongresista, dahil tinutolerate niya, pangungurakot, mantakin mo yung SOP para kay Bungit, galing kay Saldico, 2 billion. Buwan-buwan, 3 billion, buwan-buwan. O saan kukunin ng mga kongresista ang kuta sa bawat distrito? Eh siyempre, doon sa mga proyekto, kagaya ng mga classroom, kaya ito tolerate ni Bungit yan. Kaya kailangan may demand si Bungit na SOP, billion, buwan-buwan, 2 billion, 3 billion, di ba sinabi ni Saldico? Kaya yun ang nangyayari. Wala siyang pakialam. Kaya ang resulta, 22 na classroom na gawa. Puta. Nagay tayo. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Nung campaign, Ito na, bago yung campaign. So, ibig sabihin, si BBM naging presidente, walang direksyon. Wala talagang plano. Yung mga pinangako, walang planong tuparin. Basta lang, nakaupo lang, naging presidente. Bahala ang gabinete. Bahala kayo dyan, mga sekretary. Basta ako, sing hot unlimited. Kasama si Bake. Ayan ang lumalabas. Kaya ang resulta, ang direksyon ng ating bansa, bagsak ang ekonomiya. Lahat ng mga Pilipino nahihirapan. Lahat tayo nagsasuffer. Tuloy ito, Dayo. nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendency sa kanya na magiging ganito siya? Magiging bangag. You know? Sige. Sige. Nakwento ko na ito, pero kukwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit eh. Merong isang governor. Yan na! Ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kadikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na Boto si BBM. Kasi nagrosa yung governor Robredo Sara. Tapos, Rosa, diba? Tama ako, no? Meron talaga noon, Robredo Sara. Yan, Rosa. Ito na ngayong lumalabas. Maraming ganon, na napaksyon, ha? Ayaw kay BBM. Gusto nila si Robredo. Gusto nila Inday Sara, Rosa. O, ito yun, nangyayari. Tama. Galing kay Inday na mismo. ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan eh. Sabi niya, basta, ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit, hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. Anak ka ng kagwang, palpak din pala nung naging senador itong hinayupak na Bungit. May naipasa bang panukalang batas nung si Bungit naging senador? Ayan tayo naman. Mantakin mo, may humingi ng tulong sa'yo, gobernador, tapos ibinalik yung sulat sa gobernador. Yaward. So ayaw niya, kaya nagrusa siya, Robredo Sara. Meron din ako noon nakilala senatorial candidate Robredo Sara ho sila. Wala kasing kwenta to si Bungit talaga. Tuloy tayo. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya So sabi ko, siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan Sobre, May inaabot. request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Iyay! Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Tapos merong isang beses, Hindi tinatanggap. Kagamay, gaganon, yawar. Naka namang, nangyari sa'yo, Bungit? Kagamay. Whoop! Parang parang naglalaro mga bata. Aper!
Ayaw kakamay, so plastic nga yung hinayupak na to, no? Marami namang business yan. Itinutulak pa nga niya yung mga nagsiselfie. Ayan, mga experience na Inday. Tuloy tayo. Di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. Oo, may nagkabot ng papel. Tabi kami. Oo. Nahawakan niya yung papel. Mhm. Tapos, hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko. Mhm. Tapos binasa ko. Mhm. Napakasimple. Simpleng hiningi. Pakiusap nung tao, sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako Mhm. ay isang Vendor. vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Mhm. Sabi, hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, oh, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Mhm. Tapos sabi niya, oh, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, Oy. ako na. So yung, meron akong experience na ganyan. Anak ng kamote, no? Tumakbo kang presidente, hindi ka marunong, alam mo, nangako ka, ngayon may humingi ng tulong, bigyan mo naman ng 10,000 lang man yan, no? Ay, bindor pala to, puhunan. O ngayon, sinong nag-ayos? Si Vice President Inday Sara. Siya, hindi niya inayos. Doon pa lang, day, sana iniwanan mo na, day. Anak ng kamote, day. Oh. Hindi sana naging presidente yung hinayupak. Sa kanya. Mhm. Ma'am, kung alam mo na early on na may Ito, problema, ito. Maganda to. it took you a lot of years pa bago nagsalita, Mhm. ilabas yung saloobin niyo sa kanya. Naglabas na ako ng saloobin ko nung nag-resign ako. Yun na Mhm. talaga yung pinaka Pull out na talaga si Inday doon. kumbaga, first form of formal protest ko Kay Bungit. sa Pangulo. Mhm. Sinabi ko doon, 3 yung dahilan. Unang-una, Mhm. personal, dahil meron siyang pangako sa akin na hindi niya tinupad. Nako! Para niya ako mapa-oo na tatakbo akong vice president, meron akong 2 hiningi. Isa doon, wala talaga. Utsa, nangako nga pala Bungit. Binudol talaga si Inday Sara. Baka yung gusto ni Inday, yung Department of Defense, National Defense. Di ba yun yung gusto ni Inday eh? Secretary, hindi nabigay. DepEd ibinigay, anak ng kagwang mo, mga pangako. Budol talaga, day. Tuloy, day. Huwag na tayong mag-Marcos, day, ha? So okay lang yun, sabi ko, di ba? Nung ako nag-resign sa Department of Education. Okay lang yun. Kasi personal ko naman yun eh. Wala namang, hindi na makaka-apekto sa taong bayan yun. So okay lang yun. Tapos, Ito sagutin muna natin, napaliwanag muna natin. Baka sabihin kasi ng mga Tanganista, kaya pala, nagurumintado ka dahil hindi nabigay yung gusto mong mangyari. Hindi eh. Ano yan eh, nung niligawan nila si Vice President Inday Sara, agreement yan eh. Yung agreement na yon, kaya napauo si Inday Sara na makipag-line up, makipag-unit team, dapat tuparin mo yan eh. Contract yan, kontrata yan. Nangyayari, mayroong tinatawag na breach of contract. Inilabag mo yung kontrata ninyo eh. Yun yung punto doon ha, hindi yung parang humingi lang si Inday na ganun-ganun eh. Sabi nga ni Inday, para nyo ako mapauo, ito yung mga ilalatag ko. O ngayon, nag-uo. Pero nung nanalo na, wala na, nabudol nga. Yun yung point dyan. Tuloy oh. pangalawa, Mhm. yung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na Yan. yung budget namin Yan, ay natapyas. kinokontrol ng House of Representatives. Si Saldico, tambalos Hindi na control, kinuha talaga at Ninakaw. pinaghati-hatian. Ayun! At syempre, sabi ko nga, nung ako ay nag-explain noon, Naka! Yeah, words no, hinati talaga. Pinaghati-hatian ng mga buwaya, Saldico, Martin Romualdez. Kasama si Pastor Abante, panigurado. Tuloy dayo. sabi ko, nakikita sa papel, hindi ninyo nang kailangan ng ebidensya. Dahil inattach mismo ng House of Representatives ang listahan ng paghati-hati nila ng budget ng Department of Education. Yay. Pag-akit namin sa Senate during the plenary, merong isang senator na nagtanong, sa inyo ba tong listahan? Sabi namin hindi. So parang nabuhayan kami doon na parang baka sa BICAM ay maayos yung budget namin, pero wala pa rin.
Kaya doon ko nasabi, sabi ko 2 tao lang naman ang humahawak ng Budget. budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. At masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, Hindi pinansin. classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So, ibig sabihin, meron siyang, Kickback. kumbaga, approval, implied approval doon sa ginagawa. Ma'am, speaking of House of Representatives, Stop muna tayo doon, no? Magandang ano to yun, ha? Magandang usapin niya, yung statement. Merong approval na si BBM sa ginagawa ng mga kurakot, ng mga kongresista. What, for example, yung pundo ni Inday Sara, hinati-hati nila, chinapchat, pinaghatian. Korupsyon yan. So, tinutolerate ni Bongbong Marcos ang korupsyon patungkol po sa budget ng ating bansa. Oo nga naman, 2 billion. Di ba sinabi ni Saldico? 2 billion buwan-buwan, may 3 billion buwan-buwan. Kaya is OP, kaya siguro sabi niya, mangurakot kayo, pero mag-remit kayo sa akin is OP ko, hindi pwede kayo. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ang Pilipinas, walang kwenta, puro mga kawatan. Tuloy dayo. Marami nagsasabi na yung pag-announce daw nyo ay political move para takutin itong mga congressman sa inyong impeachment. Ano pong masasabi nyo dito? Wala akong power. Kung nakikita ninyo ngayon, nag-iisa ako. Ang Tama. kasama ko lang yung taong bayan na nagsasabi lumaban ka, na wala ding kapangyarihan. No, ordinary Filipino citizens. So paano ako mananakot ng mga members ng House of Representatives na kumbaga naka-angkla, nakasabit sa kapangyarihan ni BBM, sa kapangyarihan ng administrasyon. So paano mo matatakot yung mga ganun? Sila yung in power. Ako yung nag-iisang Pinagtutulungan lang. tao na hindi kaparte ng barkadahan. Tropa-tropa nila, no, circle of friends, kawatan, mga friends of magnanakaw. Hindi kasama si Inday Sara, kaya umalis si Inday. At saka, bantakin mo ha, si Inday Sara hindi pa nananakot, takot na sila. Paano pa kaya? Pag si Vice President Inday Sara ay takutin na kayo, hindi magsilayasan kayo ng Pilipinas. Anak ng kamote. O, walang ganun. Wala akong nakikitang parang instances na si Vice President Inday Sara nananakot sa inyo. Siguro, yun lang yung naisip nila na tinatakot kami dahil may impeachment. Nagdeklara si Inday Sara, sinuportahan ng karamihan. Sabi nga ni Inday, ito hiling ng taong bayan, kaya nagdeklara ako. So, na-timing lang siguro na merong impeachment, may pang-apat pa na impeachment. Pero ano po ang nangyayari? Takot na takot talaga. Mababago eh. Sabi nga ni Mamalo Tikian na bago ang arena sa pag-file. Pag-announce ni Vice President Inday Sara, natatakbo siya ng Pangulo sa 2028. Kaya ang resulta, nagkawindang-windang na kung ano-ano nang nasa isip ng mga kawatang mga buhaya, kongresistang komunista. Si Inday Sara namumulitika. Si Inday Sara ginagamit yan para yung impeachment ay mabahiran. Anak ng kagwang, matagal nang namumulitika kayong mga buhaya kay Inday Sara since day 1 pa lang. Pagkaupo pa lang ni Vice President Inday Sara, kung ano-ano nang pinagsasabi ninyo. Mga kaliwat ka ng akusasyon, hindi naman napatunayan hanggang ngayon. Walang mga ebidensya, puro chismis lamang, maritis. Ano bang issue ninyo kay Inday Sara? Confidential funds? Putang ina, kay Bungit, 2 trillion na nga ho. May is-oping billion-billion. Tahimik pa rin kayo. Ngiwim pa rin ang ngiwim kasi nga, ayon sa mga isiniwalat ni Inday Sara, yung pundo ng bayan, tinutolerate ni BBM na limasin. Mantakin mo. Pundo ng DepEd, pinaghati-hatian ng mga buhaya. Ito, party-partihan natin si Inday Sara. Ito yung sa atin. Ito yung sa'yo. Ayaw ni Inday Sara sa barkada natin dahil mga kawatan tayo. Galit si Inday Sara, bahala siya. Gawa tayo ng kaso kay Inday. Gipitin natin si Inday, impeach natin si Inday. Ayaw sumabay eh. Singhot sana tayo, ayaw ni Inday. Kamalas nyo.
Kasi si Vice President Inday Sara Duterte, public servant yan eh. Ang gusto niya magserbisyo sa bayan, hindi yung mangurakot sa kaban ng bayan. Iyan ang talent ng mga Marcoses eh. Mga Romualdez, Lisa Marcos, mga Dilawan, kawatan noon, hanggang ngayon, kawatan pa rin sila, mga hinayupak. Tara, tuloy muna natin si Vice President Inday Sara. Presidente na, tawag. President Inday Sara, tuloy, day. Alam naman natin yung mga kasunod mo talagang kulelat. Kung hindi negative kulelat talaga. Parang, syempre, no choice daw yung mga congressman na kumampi na sa inyo dahil lagot daw sila pagka kayo ay naging presidente. Yun ang sinasabi ng mga ilang mga political analysts at mga tao. Meron na daw kayong alibay na ginagamit lang yung impeachment sa politika dahil tatakbo nga kayo. Bago pa naman ako, okay, unahin ko sagutin yan ha. Bago ako tumakbong, bago ako nag-declare na tatakbo akong Pangulo, kung maalala nyo, sinasabi ko na, di ba, inaatake nila ako kasi kasi sa paningin nila, tatakbo ako sa 2028. Sinabi ko na yun ilang beses. Sabi ko, it's a political attack, it's political scapegoating sa mga kakulangan ng administrasyon. So sinabi ko na yon noon, bago pa man ako na-declare na tatakbong president. Yun namang frontrunner, hindi kasi ako naniniwala dyan sa numbers na yan. Kasi hindi natin alam kung sinong nagpagawa ng survey. Malay ba natin kung pinapalabas lang nila na frontrunner ako, pero hindi naman pala totoo. Diba? So, hindi ako naniniwala sa numero na sinasabi nila. Pero naniniwala ako sa mga tao na random places in the country who don't know me at all, except for my name. And then they say, lumaban ka. Hindi ka naniniwala. Tama ka dyan, Day. Actually, maganda kasi yung sa actual talaga kasi sa survey. Kalye survey, yung tao to tao talaga, dun mo malalaman. Siguro yung kay Inday Sara sa survey, baka mga 90% yes to Inday Sara. Pero yung mga pinapalabas ng mga survey, tangire, putang ina, 47% si Inday Sara lang. Tapos si Linero Bredo, 23% or 21%. Anak ng kamote, kung sa actual yan, baka 100% pa eh. At saka yung pamumulitika, yung ginagamit daw laban sa impeachment eh. Noon pa naman yan eh. Binanata na nila si Inday Sara dahil nga alam nila na si Inday Sara malakas sa 2028 presidential election kaya gustong i-impeach. Ano ba bang gagawin ni Inday Sara? Ay putya, magdeklara na ako sa pagkapangulo. Total, ganun din naman. Binanatan ako ninyo na binanatan eh. O di tablahan na lang. Na plus 30 ka lang? O kasi people are saying na mukhang mukhang daya yan. They believe at least na 70% daw yung trust and approval rating mo. Di kasi ako nagpapasurvey. Kasi Correct. mahal. Walang pambayad. Wala kaming budget para sa survey. In fact, nakikisurvey lang kami. Kung merong lumalabas na survey, sabi na, ito pala yung number. Pero sa totoo lang, hindi rin naman natin alam kung sino yung nagpa-survey eh. Mantakin mo, mga bobonistang tanganista, hindi pa nag-komisyon si Vice President Inday Sara ng mga survey firm. Malamang yung mga nagko-komisyon pa, kayo pa, kasi may mga pira kayo, si Baki. O paano yun? Ang resulta ng inyong pag-komisyon sa survey, Inday Sara, number 1, wala talaga sinusuka ang mga animal. Paano pa pag nagpa-survey? Puta talaga, lampas-lampas pa. Tuloy na yun. Diba? Kung totoo ba talagang independent yun o merong gumastos para sa survey. So, hindi ko binabase sa survey yung galawan ko. Sa actual. So hindi nyo talaga po tiniming itong pag-announce ninyo. Walang timing ito. Talagang nasa puso nyo lang. Tsaka, VP, doktoran ko yon para isang sagutan na lang. Kasi, bakit ganito kaaga? Ikaw daw in history ng mga nag-declare, yung pinakamaaga, bakit Ash Wednesday daw? Nag-speculate talaga yung mga tao. Actually, hindi ko nga naisip na Ash Wednesday pala yun. Nalaman ko na lang na Ash Wednesday kasi sinabihan ako pagdating ko sa office, may misa. Sabi ko, bakit may misa? In fact,
kung nakikita nyo, pinalitan pa yung setup, diba? Kasi akala nila press conference yun. Naka-table yun eh. Walang podium yun sa una. Tapos nandun pa yung mga heraldic symbols. Tapos pinapalitan ko. Tapos sinabihan ako may misa. Sabi ko, bakit may misa tayo Ash Wednesday? So, tapos nalaman ko lang after na Ramadan na pala. Kasi yung mga kaibigan ko na mga Muslim, nag-greet na ng Ramadan Mubarak. So, walang ano yon. Pero, binigay ko naman yung rason. Kung maaalala ninyo, nandun yun sa speech. Kasi inisip ko na talaga yun eh. Ako magtatanong ito sila kung bakit January 2026 ako. February 2026 ako nagsabi. Tapos, sinabi ko na yon, binigyan ko ng rason para hindi na sila magtanong. Pero nagtanong pa rin pala sila. Sabi ko, madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano. Kasi sisirain. Upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit, matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Kung maalala ninyo, nagsimula yung attacks nila 2023. September, October 2023. Tama. Ayan, 2023. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit nilang inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. So ito yung reason. Di ba yung mga politiko, hindi sila nagde-declare dahil takot sila, habulin sila ng kalaban nila eh. Babanatan. Diba? Hinay, sabi nga nila. Oo. Silang hinay. Oo. Kakasuhan ka. Iimbestigahan ka. Eh, ginawa na nila lahat yun eh. Correct. Diba? So, ano pa bang i-delay ko sa sasabihin ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas? Kaya nga, tama. Mali lang din sa mga tanganista, no? Masyadong maaga yung demolition job laban kay Vice President Inday Sara. Kaya ngayon, yung mga demolition job nila, naluma. 'Di ba? Parang nasirang plaka, pabalik-balik. Tignan mo, nagsasampa ng impeachment. Ngayon, laban kay Inday Sara, ano bang gamit nila? O yung last year din, na akusasyon nila laban kay Inday Sara, mayroon pa kayong 4 na impeachment laban kay Inday Sara, sim lang ang board, confidential fund. Ang lumalabas, mga sirang plaka, itong mga kalaban ng mga Duterte, mga anti-Duterte, lalo na yung mga buhaya sa Kongreso, paulit-ulit eh. Tuloy lang konti natin si Inday Sara. Sinabi ko sa lahat, gagawin ko yun December of 2026. Inagahan ko lang ng ilang buwan. So wala namang kakaiba doon. Nabanggit nyo din po sa inyong speech. Hindi, kasi alam na nagkaroon kasi ng spekulasyon ang lahat ng mga, lalo na yung mga political analyst ko, no? Kaya lalo na si Gadon, wag ubog, lalo na si Chucky Claire, lalo na yung mga kaliwang grupo komunista dyan sa Kongreso. Kaya yan si Inday Sara nagdeklara na agad na tatakbong Pangulo kasi nga para matakot kami, para hindi mo bubuto sa impeachment laban sa kanya, political gimmick, yan ang sabi ni Gadon, di ba? Wala wala tayong magawa dyan eh. Sinabi na ni Inday, tatakbo siya sa pagkapangulo. Ubos na ang bala ninyo sa kabanat sa kanya, nasirang plaka na nga ho kayo. Pero nakatayo pa rin si Inday Sara. Tama yung point ni Inday Sara dito. Puto, matagal na po ako ninyong binabanatan. Mula noon hanggang ngayon. Kinakasuhan ninyo ako, sinasampahan ako ninyo kung ano-ano, mga paratang, may disbarment case pa kung ano-ano. Diba, nag-file ng disbarment case si Gadon, labang kay Inday Sara. Dahil minura daw ni Inday Sara ang punyang nakangiwi ang panga. Kaya ano ang nangyayari? Ngayon, wala na. Wala nang bago. So lahat yung mga paratang puro luma, walang napatunayan, walang ebidensya, puro chismis lamang, heresy ang lahat. Kaya saan ang suporta ng taong bayan ngayon? Kay Vice President Inday Sara. Nakatulong pa yung paglabas ng COA, audit findings, ang sabi, unmodified opinion.
pinakataas pala yung na rating ng isang departamento na iginawad ng isang Commission on Audit sa isang departamento na sumusunod sa Joint Circular, sumusunod sa batas. Yun pala yun. Natunaw nga as in Pero matigas pa rin ang ulo ng mga hinayupak, binalik-balik pa rin nila, inulit-ulit pa rin ang issue na yon. Kahit nasirang plaka na, wala nang naniniwala, wala nang pumapatol sa kanilang mga gimmick. Kaya ang resulta, si Inday Sara tuloy nakagain ng maraming supporters. Lalo na yung ginago nila si former President Duterte. Kaya nga noong Duterte 10, kung hindi pa nadaya ni George Garcia budlat ang mata, majority ng senador ngayon, baka mga 8, ay nakaupo po galing sa Duterte 10. Dinaya ni George Garcia budlat ang mata. Kasi malaki ang pinuhunan ni Bungit. Anak ng kamuti na yan. Diba? 8 billion, Bungit? 8 billion pesos? Nakatanggap pa sila ni Tuta Soto, si Panpilo Lacson dito. Kaya, wala na. Ito na, nangyari na ang lahat. Nagdeklara si Vice President Inday Sara, tatakbo sa pagkapangulo. So, anong gagawin po ninyo ngayon? Ay puta, makipag-unitim na lang po kayo kay Leni Robredo para makita ho natin kung hanggang saan ang kakayanan ng mga dilawan, mga loyalista, mga pro-Marcoses, mga pro-Aquino na noon ay magkagalit, na ngayon kain suka, magkakampi. Try po ninyo. Mag-unitim, hindi naman po yan bawal Mas maganda nga ho yan, magsama-sama itong grupo ni Bongbong Marcos, grupo ni Leni Robredo, Dilawan, Pinklawan, Aquino, at mga Marcoses, para makikita po nila at mapapahiya ho sila sa 2028 na ang taong bayan ay sawang-sawa na sa apelyidong mga Marcoses, apelyidong Aquino, kulay pula, kulay dilaw, kulay pinklawan, mga komunista na nagsama-sama kayo. Laban lamang sa isang Inday Sara, kulay berde, kulay green. Ang nakikita po natin dito, nagpanic mood na nga ho sila. Wala na, tapos na. Kaya kami naniniwala na pagdating ng 2028, muling itataas po ang bandila ng Mindanao. Duterte po ang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
vlog mo may pag-asa.